Yan, ganahan tayo sa pagtatrabaho. Lagi nating isipin, lalo na yung mga nasa medical fields, na tayo ay nagtatrabaho po para sa ating mga pasyente. So, hindi tayo o kahit saan pa man na hindi tayo nagtatrabaho para sa ating mga boss. So, dapat isipin natin na tayo ay nagwo-work para dun sa ating mga pasyente na, ayun, nangangailangan ng ating paglilingkod. So, kasi pagka ang thinking natin, ay, ginagawa ko ito para kay Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Dislene Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Guys, ang gusto ko lang i-share po sa inyo, last August 18 po, ayun, ako po ay nag-celebrate ng aking ika-25 years sa trabaho po. So, napaka-thankful ko po na, ayan, nabiyayaan tayo na naka-25 years na po tayo sa ating trabaho. So, ayan, gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga naging experience ko sa trabaho. So, yung mga ginagawa ko para, ayan, umabot tayo ng 25 years sa serbisyo. So, alam nyo guys, nung una po akong nag-apply dito sa aking present na pinagtatrabahuan. So, sa mga nakakasubaybay naman po ng aking vlog, so alam nyo naman kung saan po ako nag-work. So, pinag-pray ko po yan kay Lord na talagang yung trabaho na yan. So, unang apply ko po dyan, hindi po ako natanggap kasi kailangan ng height. So, hindi ako umabot. So, okay lang yan. Nag-work ako sa private. And then, ayun, nag-re-apply po ako ulit. So, nag-try. So, matagal po bago ako natanggap dyan. 3 years. 3 years po bago po ako natawagan. So, kaya yan talagang iba yung pagdarasal po na sabi ko, Lord, ipagkaloob mo po itong trabaho na ito. Ayan, para sa akin. So, yun. Finally, August 18, 1998 po. Ayan, nang ako ay main sa aking trabaho. So, alam nyo guys, isa lang sa mga, ito yung mga ginagawa kong para, ayan, ganahan tayo sa pagtatrabaho. Lagi nating isipin, lalo na yung mga nasa medical fields, na tayo ay nagtatrabaho po para sa ating mga pasyente. So, hindi tayo o kahit saan pa man na hindi tayo nagtatrabaho para sa ating mga boss. So, dapat isipin natin na tayo ay nagwo-work para dun sa ating mga pasyente na, ayun, nangangailangan ng ating paglilingkod. So, kasi pagka ang thinking natin, ay, ginagawa ko ito para kay bossing, para hindi siya magalit. Ay, inaayos ko to para kay bossing, hindi siya madismaya. Ay, inaayos ko to kasi para ito, kay bossing, para matuwa siya. So, parang, nawawala na sa sentro yung pagtatrabaho mo. So, dapat lagi mong isipin na dapat ang iyong ginagawa laging magbebenepisyo yung mga tao na naghahanap ng ating paglilingkod. Masaya po ako sa aking trabaho. So, yan, every time na papasok po ako doon, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko, so alam naman nila yan, na dapat laging good vibes. So, yun, dapat tulungan sa trabaho. So, kasi pag sinalo mo lahat ng trabaho, kahit hindi mo yung trabaho, for example, pagdating sa ward, kung laging mainit ang ulo mo, so, anong mangyayari? O kahit saan sa work mo, sa present work mo ngayon, kung laging mainit ang ulo mo, so ano mangyayari? Maaapektuhan yung mga taong nasa paligid mo. So, imbis na good vibes, good mood, so, anong mangyayari? Maapektuhan yung mga tao sa paligid mo. So, ang nangyayari, pati yung trabaho nyo maapektuhan. So, yun. Dapat laging tulungan sa trabaho. Pag nakikita mong toxic yung kasama, nakikita mo busy yung kasama mo, kahit na hindi mo iyan, tawag dito, kahit na hindi siya tumatawag sa iyo ng tulong, lapitan mo, ano ba maitutulong ko sa iyo dyan? Ano ba yung magagawa ko? So, yun. Itong nakaraang pandemic yan. So, ito yung siguro talaga sa buong 25 years ko na hindi ko talaga makakalimutan. Ayan, na itong
2 taon ng pandemic. So yan, syempre doon po tayo nag-duty sa ward, yan ang COVID ward. So ang hirap kasi yan, nag-i-stay po kami talaga sa aming accommodation. So walang uwian. So parang nung una sabi ko hindi uuwi ako, nung pala talagang it's totally talaga na ganun ang mangyayari. So hanggang nakapag-adjust na yung aking sarili. So yun talaga yung talagang hindi ko makakalimutan sa aking 25 years na serbisyo na yun. But I am proud na nakapaglingkod po ako sa ating mga pasyente na may mga na may mga COVID. So tuloy ang buhay. So ayan, lumipas na, ayun, nagkaroon na ng kagalingan. So, nakakalungkot kasi nakita ko kung paano talaga yung pandemic na nakaapekto sa ating buhay, sa mga mahal natin sa buhay, yung mga mahal natin na nawala sa ating piling. So, alam nyo, pagka mag-isa ako dun sa aking accommodation, guys, naiiyak ako. So, may thinking ako kasi kasi nga salungat yung aming duty ng aking kapartner dun sa accommodation. So, ang nangyayari, pagka wala siya, ako yung nandoon. So, ako yung mag-isang nandoon. Naiiyak ako, guys. Ayan, malakas ang ulan, guys. Naiiyak ako, guys. May thinking ako na sabi ko, matatapos pa ba itong sitwasyon na ito? Gigising pa ba ako ng isang umaga na maayos naiyak ako, na maayos yung ating paligid, may kagalingan, na yung para sa mga anak yung iniisip ko. Kasi, alam nyo guys, ang hirap nung na yung sitwasyon na yon. So, napaka-thankful ko po kasi ayan, napaka-thankful po nating lahat na ayan, bumalik tayo sa normal. So, ayan, kaya nga, dapat hindi po tayo nawawala ng pag-asa sa ating buhay. So, ito pa yung isang, dahil sa sobrang mahal ko nga po yung aking trabaho, mabibilang lang talaga yung aking absence. So, yung pera lang talaga yung nagkasakit po talaga ako. So, yun, meron kasing mga time na nagkasakit naman po talaga ako, na-admit ako. So, yun nga, tinamaan po tayo ng ating nung pandemic, ako rin po ay naging isang pasyente. So, yan, naiiyak talaga ako nun, guys. So, sa 25 years ko sa service. So, yun, ang pinakamatagal kong absence siguro kasi nga matagal yung aking healing process. So, yun. Laging dapat good vibes, mahalin yung ating trabaho. Hindi dahil sa ito ay yung kumbaga, siguro second yung dahil yun yung pinagkakabuhayan mo. Kasi dapat yung na-enjoy ka kung ano yung nandoon, kung ano yung pag-service na ginagawa mo. So, dapat masaya ka dun sa trabaho, and then plus yung good yung communication mo toward the patient and the watchers. So, yun. Ito yung inaano ko po, ito yung mga nasa medical fields. So, yun. Ng ating video. So, yan, dahil 25 years na nga po ako. So, may mga bantay po, mga pasyente, ayan, siguro na, nasiyahan naman po sila sa serbisyong aking binibigay. So, alam nyo, eto kahapon, yun, so may tinulungan po ako na palitan ng yung diaper, ng kumot, inayos ko yung kanyang pasyente. So, alam mo, sa sobrang tuwa nung bantay, ayan, sabi, may dala siyang 2 tasa. Sabi ko, Nay, saan ka ba pupunta? Sabi ko, baka madulas ka pa dyan. Sabi ko, titimpla niya raw ako ng kape. Nako, nanay, sabi ko, huwag mo na akong timpla ng kape, ayusin mo na lang yung pasyente, kasi elderly na si nanay. Sabi ko nga, wala po bang magbabantay sa inyo na medyo bata? So, yung titimplahan niya ako ng kape, so natouch ako. Sabi ko, inakbayan ko siya at inano ko siya ng mahigpit. Sabi ko, na hindi na natin kailangan niya. So, sabi ko, kasi kanina hindi ko kayo malapitan kasi nga po, busy ako, mag-isa lang ako sa work. So, sabi ko, ayan, naayos na natin siya. So, bantayan mo na lang yung pasyente mo, at kung makakakuha ka ng mas bata sa iyo na magbabantay, mas maganda. So, yun. Salamat siya ng salamat sa akin. So, dapat ganun, maging masaya tayo doon sa ating trabaho. Lagi nating iisipin na tayo ay nagseserbisyo, hindi para sa ating mga bossing. So, yun, pagka nasa medical field po tayo, hindi po tayo nagtatrabaho para sa ating mga bossing, para mabigyan natin ng kasiyahan yung ating mga bossing, para masiyahan si bossing, matuwa si bossing. So, dapat tayo ay nagtatrabaho para masiyahan yung ating pasyente at yung ating bantay. Kasi sila po yung ating
yung pinaglilingkuran. So yun, dapat happy sila din, happy din po tayo, at nawa po ay magkaroon talaga sila ng kagalingan. So ayan, napaka-thankful ko po, at dahil 25 years na ako sa service, so wala naman po talaga ako na na-encounter na ako ay nireklamo. So napaka-thankful ko po sa 25 years ko sa service. Wala po akong na-encounter na ako ay nireklamo sa mga kataas-taasan. So, ayan, kaya so thankful ako kay Lord, dahil ayan, lagi po talaga ako nagpe-pray pagpasok ko dun sa loob ng ward, na nawa po yung ating duty ay maging maayos, tahimik. So, yun lang pinagpasalamat ko, na wala talaga ako na nilapit ako bilang nireklamo. So, yun, lagi ko muna lang sinasabi dun sa mga pasyente, at mag-isa lang po ako. Sabi ko, wait lang po, babalikan ko kayo. So yun, nakikinig naman po sila. So yun, dapat maging masaya, jolly tayo sa ating work, para yung ating mga, kasi nararamdaman na nga nila hindi okay hindi na nga okay yung pakiramdam nila bilang pasyente. So dadagdagan pa natin, wag na po nating dagdagan. So yan, kaya tayo nakaabot ng 25 years in service. Natin tandaan, hindi perfect ang life, pero ang buhay ay maganda. So yun, paano kung ikaw ay laging hindi good vibes sa trabaho? So yun, ito naman po yung may mga trabaho sa office. So yun, minsan talaga, kahit naman saan, minsan nasosurround ka talaga ng negative people. So wag mo na lang pansinin yun. So mag-focus ka na lang sa trabaho mo, sa iyong ginagawa, para yun, lumago ka sa iyong trabaho, lumago yung sarili mo, yung kasi kapag ang negative, ginantihan mo pa ng negative, magiging niyan, dating is always negative. So pagka sa trabaho, kahit saan naman po, may mga ganon negative na tao sa paligid mo, wag mo na lang po silang pansinin, kasi hindi po sila makakadagdag para ikaw ay lumago bilang tao, mag-grow emotionally, spiritually. So madadown ka lang, maano ka lang So dapat mag-focus ka para yun, maging maayos yung trabaho mo, makapaglingkod ka ng ayan, sorry guys kasi basahin ko, para makapaglingkod ka ng mas masaya. So ganon ang pananaw ko sa aking kaya siguro umabot tayo sa 25 years. So may mga kasabay po ako doon na wala na po, nag-resign, mga hindi nakatagal. So basta ganun lang po yun. At saka ito pa, yung pagka ako nasa trabaho, yung sa problema ko sa bahay, hindi ko po dinadala talaga sa trabaho. Talagang yan ang nakaano ako. Kung may aron akong problema, dalahin sa buhay, iniiwanan ko po yun sa bahay, para po ako yung makapagtrabaho ng maayos. Guys, thank you for watching. Nawa po, ayan, ma-bless kayo sa inyong trabaho, i-bless ni Lord yung inyong trabaho, yung mga tao sa paligid ninyo. Nawa po ang mga pagpapala po ay dumaloy sa ating lahat. So ayan, sang magandang buhay po sa ating lahat. Masaya po ako sa aking work.